Kitang-kita naman natin kung paano sila kinain ni PRRD. So, ibig sabihin, si PRRD ang nag-control nung hearing, di ba? So, hindi po umubra yung mga script nila. At dito, napatunayan natin, mga kapatid, na marami talaga ang sumusuporta pa rin at gusto yung pamamahala ni PRRD. Nakita naman natin na buhay ang social media na naman at naglabasan na naman yung mga nagawa ni PRRD, yung mga kalokohan ni PRRD. Nag-audit, biglang nag-audit yung mga tao eh. Oh, Actually, ang pinagdedebatihan ngayon is ano ba yung mga gusto mong nangyari nung panahon ni PRD? Ayan. Kasi talaga ito, inimbita nila si PRD dyan sa Senado. Akala talaga ng mga karamihan, kaya nilang babuyin si PRD. Pero dito mo talaga makikita na yung just by yung mere presence ni PRD, iba talaga yung aura, iba yung dating, iba yung charisma. Sabi nga, rockstar eh. Nagkabaliktad, Master Judea eh. Kasi parang sabi nga nung ibang mga analyst, hinayjack ni PRRD yung Senado. Imbis na si PRRD yung tanungin, siya pa yung parang nagtanong sa mga senador. Di ba? At dugtungan ko lang din, kasi si PRRD, ito yung tao na alam mo na talagang matalino. Alam niya yung sinasabi niya. Although minsan may inuulit siyang mga pagkakataon, pero yan ang palatandaan ng isang taong nag-iisip. Kung hindi naman kagandahan o mapapahama ka sa sasabihin mo, ulitin mo na lang yung dati mong sinabi na hindi ka mapapahamak. At eto si PRRD, ito ang patunay na ng isang magaling na leader. Kasi si PRRD, katulad ng sinabi natin, si PRRD galing sa mahirap, naging mayor, naging congressman, hanggang sa maging presidente. Kumbaga, Piskal. Yan, piskal. Kumbaga, itong mga experience ni PRRD na ito ang nagdala sa kanyang pagiging presidente, at ito rin ang nagustuhan ng mga tao sa kanya dahil parang halos lahat sa politika alam niya kung anong gagawin, kung anong mangyayari. Napipredict nga niya kung anong mangyayari. Nung eleksyon, di ba? Nako, may bagahe yan. Mahina yan. Tingnan mo. Akala kasi talaga nila, yung pangbabastos nila kay PRD, katulad nun, sinabi ni Risa Ontiveros na ayoko sa bastos, ayoko sa walang modo. Nakita mo naman yung sagot ni PRD doon, di ba? Ay, pasensya ka na, bastos talaga ako, tsaka walang modo. Kaya nga siguro ako naging presidente eh. Doon pa lang talagang sampal na sa mukha niya. Lalo na nung sinabihan siya na, hindi mo kasi naranasan na mag-lead ng isang bayan. At hindi ka naging piskal, hindi ka naging mayor, hindi ka naging presidente, kaya wala kang alam. Naranasan naman Naranasan. Ano? Si Anli Virus, si Risa, naranasan niyang humawak ng buong NPA. Ay, sorry. Ay, sabi nun. Di umano. Pero Jay Guevara, question. Sabi kasi ng mga dilawan at saka ng mga loyalista, laos na daw si PRD. Wala na daw kinang. Ikaw ba naniniwala ka dyan? Hindi ako naniniwala doon kasi kung